Bayang Pilipinas, mga Pilipino sa buong Pilipinas, at sa ibang lugar ng ating mundo. Kami po nagbabati sa inyo ng isang magandang gabi at ngayon po alas 11:23. Ito po ay talakayan na napakahalaga para sa bayan. Ang ating pag-usapan, una ay nagpapasalamat kami at tatanungin ko sa reaction si Principal Marmy Cabuñas Bautista doon sa San Fabian Integrated School, SPED sa San Fabian, Pangasinan. So, bago ko siya ibibigay sa inyo ay siyempre magbati po muna kayo ng sa ating mga tagapagkinig bago tayo magsimula. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po Sir Toto at saka sa ating mga tagapanood po ngayon sa ating live stream. Ito po ulit, dito na naman po tayo. May ngiti na. Meron na tayong pag-asa, Sir, sa na may boses na rin tayo kahit papaano, narinig din tayo kahit papaano. Kaya maraming pong salamat kay Deputy Secretary Sir Angara po. Sige. Bakit mo pala sinabi na may ngiti na at may pag-asa? Wala siya sa screen. Babalik na lang siya uli. So anyway, habang pumapasok kami ngayon ay sinasabi niya na may ngiti na at may pag-asa na nakikita sa pangyayaring ito sa aming sinisiwalat na exclusive na na expose patungkol sa mga Ghost ALS students programa at bakit ka pala nagpasalamat? Sabi mo may ngiti na sa ating pinaglalaban dito sa pagsisiwalat para mabulgar sa buong mundo itong tinatawag mo na ALS Ghost students. Bakit may ngiti na? Hindi ko. Narinig mo? Bakit may ngiti na? Hindi mo ako narinig. Ulit. Off, tapos balik. Mahina signal kasi doon eh. Yan ang problema ko. So anyway, habang inantay ko siya, i-play ko muna yung bagong balita sa ngayon na kung saan ay inutos na ni Secretary Angara ang pag-imbestiga ng pulis at NBI sa mga ghost students anomalies diyan sa ALS. So ito po ang nagbibigay ngiti mamaya pag sa sinabi ni Principal Marmy Bautista. Ito pakinggan natin si Secretary Edgardo Angara sa kanya sasabihin. Okay, bago yung pagpatuloy yan, sa kabila ng lahat ng discovery na nila na mayroong anomalya sa mga ghost ALS students or senior high school students, ay ipagpatuloy, hindi ipapatigil ni Secretary Angara ang programa, pero pina-imbestigahan na ang mga private school na
tinigil niya ng voucher na para sa 12 private schools na sangkot sa unang report, kasama po ang 2 schools na Kingsville Cal Academy at Kingsville Advanced School diyan sa Pangasinan. Ang isa sa Umingan, ang isa sa Tayog. So atin pong pakinggan itong isang sinabi ni pakinggan natin ang isang sinabi ni tawag nito ni Secretary Angara. I-share natin yung isang niya. Bago natin nakikita natin umakyat na si kung mahina ang signal ni Marmy. Anyway, antayin mo natin yung signal niya gumaling, pero ipapasok muna natin isang balita. So ito po ay pakinggan natin. Looking at safeguards going forward, mas malaki dapat yung binabantayan natin mga level of validation natin. Go students o mga estudyanteng hindi matuntun ngayon ng Department of Education. Ito ang kasalukuyang iniimbestigahan ng DepEd sa 12 private school sa bansa na kasama sa Senior High School Voucher Program ng Kagawaran. Ang SHS Voucher Program ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa paaralang hindi sakop ng DepEd tulad ng private schools. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mas paiigtingin nila ang validation sa mga potential students upang masigurong hindi maabuso ng sinuman ang programang dapat natutulong sa mga nangangailangang mag-aaral. Nagpahayag naman ng suporta ang Teachers Dignity Coalition sa ginagawang investigasyon ng DepEd kaugnay ng nadiskubring umano'y Go students na kasama sa nabanggit na programa. Ayon sa chairperson ng TDC na si Benjo Basas, dapat madaliin ito ng ahensya dahil malaking pondo ng gobyerno ang nasasayang at napupunta lang sa maling mga benepisyaryo. Kailangan aniyang matiyak na ang benepisyo ng isang programa ay napupunta sa karapat-dapat na tao. Dahil nga ito'y napupunta doon sa mga listahan o sa listang pangalan na hindi naman totoo, di ba? Nawawalan ng space, nawawalan ng slot yung mga talagang bata na kailangan at willing na mag-aral. So ang nangyayari pag sila ay napipilitan mag-private school, sa anumang dahilan na legitimo, ay hindi sila natutulungan ng ating paaralan at talagang igagapang ng kanilang pamagulang pag-aaral sa mga demanda. Tiniyak naman ni Secretary Angara na hindi nila kukonsintihin ang maling paggamit sa pondo ng edukasyon, kaya pananagutin nila ang sinumang mapatunayang nasa likod ng nasabing anomalya. Yes, dapat may penalty tayo. At saka para hindi na maulit, hindi na subok ng subok. At saka hindi lang yung eskwelahan, dahil pati yung mga opisyalis ng eskwelahan, dahil may pinipirmahan yan under oath Pwedeng kasuhan ng perjury kung tutusin. Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school, ngunit binigyang diin ni Secretary Angara na sineseryoso nila ang aligasyon. Siguro sasample kami ng mga tao dito na nakitingin namin ay hindi aksidente dahil yung isa nagkakamali sa isang tao, isang dalawang tao. Yun, siguro pwedeng sabihin clerical error yun. Pero yung mga talagang may pattern na talagang nagtitake advantage siya o nananamantala dun sa sistema, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan mo na. Panawagan ng DepEd sa publiko na i-report ang anumang irregularidad na may kinalaman sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Pagtitiyak ng DepEd na handa nilang tulungan ang mga mag-aaral na tunay na nangangailangan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So at least yan na po ang nakita natin na resulta sa pakikipaglaban namin ni Principal Marmy Bautista. At diyan na naman nakita ang epektibo yung vlogging natin. So ayon po sa datos, mahigit 9 million po ang nakapanood sa ating mga siniwalat. Kaya po, yun po ang dahilan kung bakit sumunod sa atin yung mga mainstream media, GMA7, UNTV, PTV4, lahat-lahat na sila
ay sumunod na sa, pati Inquirer, sumunod na rin sa aming expose ng ghost students. Alam mo, kung may fake news, may fake students din. So, anyway, nais ko muna kasi nawawala-wala ang signal ni Miss Marmy Bautista na siyang principal na star witness natin. Pwede ba magsalita ka muna sa ating mga tagapakinig kung bakit sinabi mo kanina na may ngiti na sa iyong mga labi at may pag-asa na nakukuha dito sa ating pinaglalaban. Sige, yours is the floor. Hindi ko naririnig, sir. Ilang? Hindi ko po narinig. Sabi ko po kanina, sir, nagpapasalamat po ako ngayon kahit papaano may ngiti na sa mga labi natin na mayroon na tayong nakikitang pag-asa na kahit papaano narinig na po tayo ng ating pinakamamahal na Deputy Secretary. Maraming salamat po, sir, at sa ating mga kababayan sa pagsuporta po sa pagsiwalat po natin sa katotohanan. At sabi ko nga po, laban lang po tayo hanggang sa makamit po natin ang inaasam po natin na katotohanan para sa ating bayan. Sige, sige. Ngayon, sana narinig mo ako. Sige, ibasahin mo lang itatype ko sa aking itatype ko sa kung anong tanong ko. Pakikwento mo ang kasi hindi mo ko marinig, pakikwento ang nangyaring suspension na may kinalaman sa ghost students. At pakikwento kung ano ang ginawa sa iyo pagkatapos mag-report ng December 24. Nang matapos na suspension mo, pakikwento sa ating nakikinig. Narinig mo na ako ngayon? Ako narinig po ng konti, pero kahit pa paano narinig ng konti. Okay. So, ang gusto ko lang sabihin, kanina pakikwento, di ba, nasuspende ka, naikwento na natin ang walang kadahilan-dahilan ng pagsuspindi ng social Civil Service Commission. Nais ko lang muna bigyan din ito para yung mga nakikinig sa atin ay naintindihan nila. Pagkatapos po na na-discover nalaman nila na nag-imbestiga ito si Principal Marmy Cabuñas Bautista, ay nag-imbento ng kaso ang grupo ng iniimbestigahan niya. Ang grupo po ng iniimbestigahan niya ay sa pangunguna po ni Superintendent. Ay nag-uwi ko. Patayin ko. Nagdoble-doble. Nagdoble. Ikwento ko muna ang dahilan. No? Sinuspindi siya ng Civil Service Commission ng Region 1. Ng mga abogado na mali-mali ang ginawa. Walang ebideng kinasuhan kasi siya ng isa sa mga estudyante, mga teacher na kakampi ng mga involved sa ghost students. Ang kumaso sa kanya ang inutusan kumaso ay si Miss Roberlyn Castronuevo. At kinasuhan niya si Ma'am Marmy Bautista na principal niya sa eskwelahan sa San Fabian Integrated School, SPED. At ang kaso niya, ang aligasyon niya ay pinautang daw siya ni Miss Marmy Bautista ng pera gamit ang titulo ng lupa't bahay ni Marmy Bautista sa Baguio para makahanap ng mautangan, at ang inutangan kuno ay BDO o kung ano bang mga bangko. Tapos nagreklamo siya na mga utang na ito ay hindi daw nagbabayad si Marmy Bautista. Ngayon, kung titingnan mo, basic na basic po sa lahat ng reklamo. Kung makikita mo ang mga reklamo, kahit anong reklamo, criminal case man, o
civil case, kailangan po meron kang ebidensya na ikabit. Ang sa parte naman po ni Marmy Bautista, basta kinasuhan lang siya, nagkwento na umutang daw siya at hindi nagbabayad ng utang. So, ibig sabihin, ang akusasyon kung totoo man ay non-payment of just debts. Pero utang sa ibang tao, walang kinalaman sa trabaho bilang principal ng eskwelahan. At kung ganun man, nakalagay po sa RACS, Revised Rules in Administrative Cases in the Civil Service, na kapag ang kasalanan mo ay non-payment of unjust debts, dahil wala namang kinalaman ito sa trabaho mo, ay paparusahan ka lamang ng tinatawag na reprimand. Ang reprimand ay kapalit ng tapik sa balikat. So, kung tapik sa balikat, ang ibig sabihin lang po niyon ay winawarningan ka lang. Yan ang first offense. Ito first offense pa daw, sakaling totoo man yun, first offense lang. So, ang parusa niya ay reprimand, hindi dismissal. Ngayon, pag tititingnan mo ang batas ng Civil Service Commission, pwede kang isuspende ng preventive na wala kang sweldo sa loob ng 90 days o 90 days kung ang ebidensya laban sa iyo, ang kinakaso laban sa iyo ay ang parusa ay pagtanggal sa trabaho. Gets mo? So ngayon, kung ang parusa ay reprimand, hindi ka pwede i-suspension. Hindi suspende. In other words, very clear na yung mga abogado rito na dapat i-disbar ay sumunod sa mga utos ni Mrs. Vivian Luz Pagatpatan. At mukhang ito, ang ginawang ito, ang nagpapatunay sa akusasyon naman ng sa kwento naman ni Mrs. Patalud, Mrs. Delia Hofana Patalud, na nagbigay daw siya ng pera sa taga civil service para suspindihin si Marmy. So anyway, napakita ko na sa inyo na walang ebidensya, na walang dokumento na pinakita na pinirmahan ni Miss Marmy Bautista na umutang siya. Sa BDO wala, o kung sino man. Kahit na walang ebidensya, sinuspindi siya sa isang kaso na ang parusa ay reprimand lamang. Therefore, dapat na itong anunsyo, mag-usap tayo kung kailan mo sampahan ng kasong disbarment ang mga abogada ng civil service dyan sa Region 1 na nag-decision para suspindihin ka. Okay? So, pagkatapos niyan, ng suspension mo 90 days, nagtapos sa December 23. Tama ba ako? Opo. Okay. Nang pumasok ka ng December 24, pumasok ka. Opo. Okay. Nang pumasok ka, may pinalit ba sa iyo habang wala ka pa? Nung wala pa po ako, sir, may pinalitan po ako. Nagpaupo po sila ng OIC OIC principal po sa pangalan po ni Sir Jupiter Pitilla po, sir. Okay. So si Jupiter Pitilla ang ginawang principal? Opo. OIC? OIC po nung wala po ako, sir. Di ba education supervisor siya ng ALS sa Opo. Division 2 ng Pangasinan? Opo, siya po, sir. Mataas ang rangko niya kaysa principal, di ba? Mas mataas ang rangko niya. Opo. Ngayon, kung mas mataas, bakit pumayag sa bumaba? At walang ibang nilagay. Yan nga po ang hindi ko rin po maintindihan, sir. Kasi mayroon po akong mga kasama po na nakaupo po dyan bago po ako umalis. May dalawa po akong kasama na nakaupo po na OIC assistant principal at saka OIC head teacher po na nakaupo po during that time. Kasi po nga, sila po ang pinaupo namin noon that time. Marami po kasing problema sa school po. So, nagtiwala po ang assistant superintendent po dati na siya po yung naging assistant superintendent po namin dahil po OIC assistant superintendent po namin dahil wala po si Dr. Vivian Luz Pagatpatan po. Only po siya, nasa Amerika po siya. So,
that time may mga problema po sa school at kailangan ko po ng kasama kaya po mayroon pong dalawa na naitalaga po diyan sa school. Pero po nung nawala po ako, sir, nasuspindi po ako, tinanggal din po yung dalawang pinaupo po nila. Then pinalitan po sila ni Sir Dr. Jupiter Pitilla po at saka Sir Dutong po, sir. Anthony Dutong. Okay. Ang si Jupiter Pitilla, klaruhin ko lang, isa sa kinakasuhan mo na sangkot sa ghost students. Opo. Siya ito, okay. So, ngayon, nung nag-take over ka nung December 24, wala na siya. Wala na po siya, sir. Okay. Ngayon, ilang araw ka nung nag-take over, ilang araw ka nagtatrabaho bilang principal ng San Fabian Integrated Schools, SPED School? Hanggang sir, January 2 po, sir, may natanggap po akong sulat Okay. na in-email po sa amin, na LBC po yun, sir, na tinanggap po ng aking supervisor at pinapunta po niya ako doon sa opisina niya na tanggapin ko po yung sulat at nung tignan ko po, ang laman po niya ay yung sulat na December 23 na turn over na po nila sa akin yung mga accountabilities ko and responsibility ko po nung Okay. 23. So hindi ko po yun sinunod, sir, kasi bakit ko po ito turn over yun? 23 po suspended pa po ako. So pagkatapos ko po natanggap po yun, mga ilang araw lang po ilang araw lang, January 6 po yun, nagpaupo po sila ng OIC assistant principal po doon sa school kung saan po ako. Andun po ako sa school pero nagpaupo po sila ng OIC assistant principal po without notice po na magpapaupo po sila. Sinuspindi po nila ang classes in due respect po sa pagpapaupo nila ng OIC principal po. Hindi po nila sinabi sa akin, hindi rin po nila kinandak po nila ang program na hindi po sila nagpaalam. Tinawag po nila ang barangay captain, tinawag po nila assistant superintendent po ang nagpaupo at saka governance chief po namin, sir, ang nagpaupo at saka yung kapitan po namin. Na nandun po ako sa school pero naipaupo po nila yon. Ang pinaupo po nila po, sir, ay ang hipag po ng... Okay, madali lang. Klaruhin lang natin, na tuloy-tuloy na sana ang trabaho mo mula noong December 24, kahit na Christmas yon, hanggang January 6. Opo. Nakatanggap ka ng January 6 ng sulat? 2, sir, 2. Ano sulat? Ano ka natanggap mo? Sulat po, January 2 po. January May natanggap po akong sulat ng Okay. January 2. Natin, anong nakalagay sa January 2 na sulat? Ang January 2 na sulat po, dated po December 23 po na Kaya, so, ibig sabihin, antedated ang sulat. December 23, pero January 2 mo natanggap. opo, Paano pinadala sa iyo ang sulat? Kamay o email o whatever? email po, LBC. So email, iba pa yung LBC, iba pang email. Opo. Okay, so dalawang sulat, natanggap mo dalawang kopya. Mm-mm. Okay, so ibig sabihin, kung email man yan na kung 23, dapat common sense dictates na dapat December 23 din dapat nila pinadala sa iyo para hindi ka na pinapahiya mo pa sarili mo doon sa eskwelahan na tinanggal ka na pala. So, klaro, December 2 lang dumating ang sulat. So, December 2 klaro, po. so nung December 2 na yon, yung bago ka masuspende, gusto ko lang iklaro mo, sabihin mo, nag-imbestiga ka na ba o hindi pa tungkol sa ghost students?
Nag-imbestiga po ako, kasama ko po si Sir Jaime Aquino po na pumunta po kami, dalawa po kami pumunta ng Kingsville. Kasi nga po tutulungan po namin sana yung bata na makakuha ng certificate to transfer sa umiiyak po, pati yung magulang, umiiyak sila na gusto nilang mag-aral yung anak nila sa mas malapit na eskwelahan. Kaya pumunta po kami doon ni Sir doon sa Kingsville at kukuha sana kami ng certificate to transfer, kaya lang hindi po kami pinagbigyan, sir. Wala daw po kaming pakialam doon sa transaction ng ALS po. So, ibig sabihin kung may tinulungan kayo na isang bata na may ilipat mula sa Kingsville, nung panahon na yun ba, alam mo na ba yung ghost students o hindi pa? Alam ko na po, sir. Matagal ko na pong alam yun, sir. Matagal na po. Okay. Yung student ba na tinulungan nyo, ghost student ba yun o hindi? Ghost student din po. Okay. Pakipaliwanag, bakit mo nasabi na ghost student? Kasi po yung bata po, sir, hindi po naman siya ang nag-enroll po doon sa school. Tapos mayroon na po siyang nalaman na po niya doon sa mobile teacher niya, doon sa teacher niya na enrolled pala siya doon sa Kingsville po, sir. At hindi po nga sila, sir, pumapasok. Okay. Hindi po sila pumapasok. So anyway, ibig sabihin, in-enroll siya ng mobile teacher niya na walang pahintulot sa kanya. At wala Opo. ring pahintulot sa, ilang taon yung estudyante na yon? Sir, Ilang taon ang estudyante na yon? nasa ano, sir, nasa 20, hindi ko maano yung edad niya, sir. Hindi na minor. Babae siya. Nasa 18, ganun, sir. Hindi na siya minor. Minor po. Minor. Kung minor siya, below 18. Below 18 years old, kung minor siya. Narinig mo 18 ako? po. Nasa 18 po yun. 18 to 20, nandun po, nasa mga ganong edad po siya. Okay. Kasi hindi na po niya, no need na po kasi ang parent na nung sasamahan sana namin siya, sabi ng tatay, kaya na po niya yan, ma'am, kahit kayo na lang po. Kasi kasama sana namin yung bata, sir, na pupunta, kaya lang sabi po namin, malayo po kasi yung Umingan, itry namin na kami lang muna ang pupunta kung pwede. Pero sumama pa rin po yung bata sa amin. Sumama po sa amin yung bata, sir. Okay. Taga saan ang bata? Anong bayan sa Pangasinan? Tukok po, sir. Tukok? Opo. Tukok San Fabian po. Tukok sa barangay ng San Fabian ang bata. So, Opo. saan ba yung Umingan? Sa Umingan ba na Kingsville? Opo, sa Umingan po na Kingsville po, sir. So, gaano kalayo ang Tukok sa Umingan na Kingsville? Nasa 3 to 4 hours ang biyahe, sir. Nako, From Tukok to Umingan. Pag may sarili kang sasakyan, siguro abutin ka, pag mabilis kang takbo, sir, mga nasa 3 to 3.5 oras. Okay. So ngayon, ang ibig mo masabihin ni minsan hindi alam ng bata na pinag-aral siya at hindi rin siya pumapasok sa school sa Kingsville. Nung na-enroll na po yung bata, sir, nalaman din po niya na kasi kukuha nga po siya ng records niya doon sa teacher niya, mag-aaral po siya sa San Fabian National High School po, sir. Doon po na niya nalaman na enrolled po yung bata, naka-enrolled po siya. So, ginawa po, kukuha na po sana sila ng transcript na mag-transfer siya, kaya lang hindi po siya pinayagan. Hindi po siya pinayagan na mag-transfer po sa San Fabian National High School. So, ibig sabihin po, yung mga graduate sa grade 10 sa ALS ay pwede rin sila sa San Fabian National High School. Pwede sila sa gobyerno na senior high school. Pwede rin Opo, ba? sir, marami po kasing mga eskwelahan din po dito sa malapit sa amin, sa San Fabian
Municipality of San Fabian, mayroon pong mga nag-o-offer din po ng senior high school. Kaya nga po sabi ko nga po, bakit papasok yung bata sa napakalayo na lugar na mayroon naman dito sa aming bayan, sa San Fabian. Okay, pwede mo mabanggit ko ano yung mga private schools na nagbibigay rin ng enrollment sa mga senior high school sa San Fabian? Mayroon pong Joyland, mayroon pong doon sa bago po ngayon, doon sa Magliba compound, mayroon po doon, mas malapit. Anong pangalan? Mayroon din Anong po doon pangalan? sa Baptist School. Tatlo Mayroon na. din po, may malapit din po sa San Fabian National High School, mayroon din po. Sa amin Lima. din po, sir, San Fabian Integrated SPED Center, mayroon po kami senior high school. 5. Mayroon din po ang Mabilaon National High School. Marami pong senior high school po sa amin, sir. O bakit doon siya in-enroll? Kung taga San Fabian siya, bakit doon siya in-enroll sa Kingsville? Kasi nga po may pera po kasi sa Kingsville, sir, eh. Mayroong naibibigay na incentive po sa kanila sa pagbibigay po nila ng enrollees po doon sa Kingsville. May 2,000 per learner po, eh. Doon na lang po i-enroll kasi may pera pong involved. Okay. So Magkakapera pa siya. anyway, iklaro na natin sa sunod na lang natin i-elaborate ang detalye. Klarong-klaro na noon pa lang ay naimbestiga mo na ang ghost students bago ka masuspende. Nakita ko sa sunod, ipakita natin yung screenshots na pag-uusap ninyo na nakikita ko na 2023 ang mga petsa na palitan ng messages nyo. Anyway, klarong-klaro na alam ba ng kalaban mo na nagsuspindi sa iyo na nag-imbestiga ka na? Alam po nila, sir, na pinatitigil po nila ako sa pag-iimbestiga na wag na daw po ako makikialam. Pinatawag po ako sa division office po para patigilin po yan. Pati po yung pag-affidavit po ni Sir Jonathan, pinapagalitan po ako. Hating gabi po, tinawagan po ako ni Dr. Vivian Pagatpatan na akala ko po kasi naman, syempre po, superintendent po yung tatawag sa akin, 11:00 ng gabi. Kailan ka tinawagan ni Superintendent Vivian Luz Pagatpatan? Kung matandaan mo. Kwan po yun, sir, eh. Nasa September po yun. September po yun na tawag po niya. Hindi ko na po 20 ma-remember yung kwan nila. Basta mancom po nila yun. Kinaumagahan po yun. Mancom po nila yun, sir, eh. Okay. 2023? Opo. 2024 po. 2024. So, sa cellphone ka ba tinawagan? Opo, sa cellphone po. So, ibig sabihin, nandyan pa sa cellphone mo ang record, ang nakaregister ang tawag ng number niya. Opo, mayroon pa po. Sa Sige. Messenger po. Sa Messenger po. Pero mayroon din po akong isinend na messages po sa aking mga CID chief at sa aking governance chief po na at saka sa aking supervisor po na nagsusumbong po ako na tama po ba na sa oras ng gabi, 11:00 ng gabi, pinapagalitan ako. Dinig po ng buong pamilya ko kasi sabi ko nga po, nagmalaki din po ako. Akala ko po kasi ay maganda po ang sasabihin niya. Ni-loudspeaker ko po yung cellphone ko po at dinig po ng aking buong pamilya na pinapagalitan po niya ako dahil lang po dyan sa Kingsville po na ang sabi po niya, you are dragging the name of the school, the division. Pinapagalitan po niya ako talaga as in sa gabing-gabi. Sabi ko, kaya hindi po ako nakatulog that time. Kaya ang ginawa ko po, nag-message po ako sa aking mga boss na sabi ko, sir, bakit ganito si madam? Ako po yung nagsasabi ng katotohanan. Nagsusumbong po ako sa inyo kung ano po yung nangyayari. Ako pa po pala ang reward ko pa po pala doon sa pagsasabi ko ng mga katotohanan ay puro po
puro po ganito, galit na lang at saka papatawag sa akin sa division office po na pinapagalitan po ako ng dahil po sa pakikialam ko sa Kingsville po. Okay. So, pwede ba natin makunan ng paggawan mo kay Mr. Jaime Aquino ng sinumpaang salaysay ang lahat na membro ng kamag-anak mo na nakarinig kung anong narinig nila nang tumawag si Dr. Vivian Luz Pagatpatan? Pwede ba? Opo, opo. Pero yung mga anak ko po kasi maliliit pa po sila, sir. Maliliit po yung mga bata. May dalawa lang siguro saka si inang, yung nanay ko, yung inang ko po. Sige. Kahit sino, pwede naman bata kung okay lang sa kanila with your advice. Kung sa tansya mo ay okay lang kasi nakakahil naman sa bata yung makita nila na yung nanay nila nakipaglaban para sa katarungan. Siyempre, natutruma yung mga bata nung marinig nila yung nanay nila ay minumura ng ibang tao. Narinig ba ng mga bata mo nung minumura ka? Opo, pinapagalitan po ako kasi na loudspeaker ko po yun, sir. Naka-loudspeaker po yun nung pinapagalitan po niya ako na kasi nasa store pa po kami noon, sir. Nasa store pa po kami. Sabay-sabay po kasi kami bumababa that time. Kaya nahiya po ako sa kanila. Kahit anak ko po sila, talagang nahiya po ako. Pag sinabi mo na sa store, may tindahan ka na nagbebenta na gano'n pa rin? Meron kang sari-sari? Ni-loudspeaker ko po kasi nag-ano po ako kasi nagsusupot po ako ng tuyo, sir, kaya ayaw ko po maistorbo yung yung pag-uusap namin saka yung pagtatrabaho ko sa paggawa ng tuyo. Kaya ni-loudspeaker ko po kasi akala ko naman po maganda po yung pag-uusapan po namin eh. Masipag ka pala na principal. Yung kinikita mo, sweldo at yung pagtitinda sa sari-sari store. So, masipag ka na principal. Ngayon, pwede mong makasuhan ng child abuse si Mrs. Luz Pagatpatan. Mrs. Dr. pala, Vivian Luz Pagatpatan sa ginawa niya sa iyo. So, ngayon, ang shortcut niyan is marami ka palang ebidensya. Pwede mo paki-screenshot lahat yun, pati mga pinadalhan mo, pati yung pagtawag, malalaman natin kung anong oras siya tumawag na madaling araw, hating gabi na sa'yo. Yan ang pag-usapan natin at siyempre sa sunod na live natin, ipakita natin ang mga ebidensya ng mga lahat ng tinawagan mo itong panahon na nag-iimbestiga ka na. Okay? At shortcut, proceed tayo, fast forward tayo, nasuspindi ka nang dahil dito ginawan ka ng kaso na imbento at ikaw sinuspindi. Ikaw ba, sinabi ko, alam mo na walang ebidensya laban sa iyo pero sinuspindi ka pa rin ng mga abogado ng Civil Service Commission dyan sa Region 1. At alam naman nila na ang kasong sinampa sa iyo ay hindi pagbayad sa utang sa ibang tao, which is ang parusa dyan ay reprimand lang, kung tawagin, tapik sa balikat lang. So, alam naman ng mga abogado na yan na hindi ka pwede i-preventive suspension for 90 days. So, ngayon, kung pwede mo po makasuhan sa ilalim ng batas ng disbarment, patanggal mo bilang abogado itong mga abogado ng civil service dyan sa Region 1. Ngayon, alam mo na, anong gagawin mo? Magsasampa po ako, sir. Actually sir, naisampa ko na po. Sampa mo na. Nga pa nakasampa ka na. Pwede natin pag-usapan natin sa sunod, yung nasampa mo na disbarment laban sa mga abogado ng suspindi sa iyo. Ngayon, proceed tayo ngayon. Pagkatapos ng suspension, ikaw ay tinanggal pala. Yun naman pala. Yun ba? Ano bang koneksyon yan sa ginagawa mo pag-imbestiga sa ALS na ghost students? Yung pagtanggal sa iyo pagkatapos mo na dapat natapos mo na yung preventive suspension. Dahil po nga sir, itinaas ko po yung, wala pong nakikinig po sa akin, hindi po nila ako pinakikinggan sir sa sinasabi ko po. Ako po talaga sir, nagpaalam po sa kanila na kapag hindi po nyo ito inaksyonan, itataas ko po, pupunta po ako sa Senado. Ako po mismo pupunta sa Senado at ako po pupunta sa ating presidente. Pero pinagwalang bahala po nila ako kasi isa lang po ako kasing
simpleng principal. Kaya po siguro hindi po sila naniniwala po sa akin. Kaya nung nalaman po nila na itataas ko na yung ano po, yung kaso, yung complaint ko po sa kanila, sa complaint ko po doon sa Kingsville at sa kanila po, yun po, nagpaupo na po sila ng bagong head teacher doon sa school po sa akin. Dalawa po kami doon. So, wala po akong magawa, sir, dahil siya po ang binigyan ng power na gawin po niya yung trabaho ko. Pero nandun pa rin po ako sa loob ng school. Ang ginagawa ko po, nagta-time in po ako doon at sinasabi po niya kasi na asiwa siya na nandun ako na nakikita niya. Kaya ako po ang nagsasakripisyo po na lumalayo kasi nakikita din po ng mga bata, bakit daw po dalawang principal, bakit daw po mga parents, bakit dalawang principal. Kaya po, ang ginagawa ko po, time in po ako, tapos yung mga trabaho ko po, ginagawa ko po sa labas. Kasi nga sabi ko nga po, pagkaalis ko po ng school, nasuspindi po ako, marami po akong nabimbin mga trabaho. Mga liquidation ko po ng August, September, hindi ko po yun nagawa, lalo na po yung pagkolekta namin po doon sa alumni kasi sir, may nagkaroon kami ng alumni para magkaroon po kami ng sasakyan. Hindi ko pa po yung kasi nagawa yung libro, kaya nahiya naman po ako na aalis ako sa school na hindi ko po nagawa lahat ng aking mga trabaho. Kaya doon po ako sa labas gumagawa. Iniiwan ko po siya sa kanya kasi wala po akong power, sir, kasi tinanggal nga po niya ako. Okay, okay. So, in other words, ikaw ay may nilagay na ibang tao na magtatrabaho sa trabaho mo. At in other words, ano naman, mayroon bang ibang assignment na binigay sa'yo? Parang ililipat ka mula sa San Fabian? Opo, pero wala po, yun lang po ang natanggap ko kasi sir, yung January 2 na nung December 23, dapat tinurn over ko na po lahat ng gamit at saka lahat ng responsibilities ko at duties ko po sa bago sana. So, ibig sabihin, yung natanggap mo ng January 2, ay wala bang utos sa'yo kung saan ka ililipat? Ililipat po daw ako sa North Central Elementary School, sir. Okay. So ngayon may utos. Sinunod mo ba yung utos na ililipat ka o hindi? Hindi ko po sinunod yun, sir. Kasi nga po, nag-reassume po ako ng office ko po doon from December 24 to hanggang sa pag-upo po ni Madam Marcy. Kasi tapos ang hiling ko po sa kanila, bigyan ako ng another special order kasi nga po, nag-assume na po ako ng office ko at yung date po nung binigay nila sa aking sulat ay December 23 po yun. December 23 at naka-assume na po ako ng office ko. Kaya ang hiling ko po sa kanila, bigyan po ako ng panibagong special order. Kasi hindi po special order binigay po nila sa akin na doon sa pinadala po nilang sulat. Hindi po yun special order, sir. At saka wala namang kasing recall sa aking item, recall sa akin sa IS. At saka hindi rin po nila ipinablish na yung school ay bakante bago sana sila po nagpaupo ng kapalit ko po. So, walang notice din po sa akin, illegal installation of the OIC principal po ang ginawa po nila. Okay, Tapos, dahil sinabi mo na hindi ka nag-report doon sa North, at andyan ka pa, nagre-report araw-araw hanggang ngayon kahit wala kang ginagawa sa San Fabian Integrated? opo. Okay. Nagre-report po ako sa San Fabian Integrated Sped Center po kasi wala po akong special order. Okay. So, ibig sabihin ba, proseso ba yan sa inyo na kung ilipat ka sa isang lugar, dapat special order, hindi yung letter lang? Special order po kasi ang binibigay po sa amin. Yun po ang hinahanap ko kasi sir special order po kasi ang binigay sa akin noong pinaupo po nila ako ng Sped Center. Tapos ngayon po ang binigay ka sa akin po kasi is reassignment na agad. I-reassumption to office po sana muna ako bago po sana nila ako reassign. At yun po ay hiling ko dahil nga po iniwan ko ang school na bigla-biglaan, wala pong turnover na nangyari. Dapat sana po mayroon pang proper turnover po muna sana.
ayusin ko po muna sana ang school ko na iiwan ko para po sana mas maayos yung susunod sa akin na magtatrabaho po doon. Okay. Dapat mong malaman, ayon sa batas, kapag ayaw mo magpalipat, kahit ang pagpalipat ay mapopromote ka pa, kapag ayaw mo, hindi ka pwedeng ilipat. Bawal po sa batas ng civil service yan. So ngayong alam mo na, ano ngayon ang naisip mo na balak gagawin mo dahil alam mo na bawal ilipat ka at ikaw ay nagre-report din araw-araw, wala kang ginagawa kundi nagche-check ka lang ng attendance. Ano ngayon ang gagawin mo? Sa tingin mo, Narminyo, pwede ka po magsampa sa ilalim ng batas kung may garong ginagawa ganon, ang opisyal na gumagawa ng ganon ay pwedeng kasuhan din sila sa ombudsman o sa Civil Service Commission din. Mamili ka lang. So anong gagawin mo ngayon? Magpa-file po ako, sir. Magpa-file po ako para hindi na po nila tutularan. Hindi na po ito mauulit po sa iba kasi po yung dinanas ko po, sir, sa ginawa po nila sa akin, sir, hindi na inapak-apakan ng pagkatao ko. Dinurog-durog po nila ako, sir. Sa sobrang kahihiyan, halos hindi ko kayanin, sir. Na-depress din po ako. Na-stress din po ako, buong pamilya ko, mga bata, mga anak ko, umiiyak. Lalo na kapag sabihin nilang, mama, kailangan namin ng ganito, mama, kailangan namin ng ganyan, wala po ako maibigay kasi wala po akong sweldo. So, Inaasahan lang po namin yung store. Tapos, yun, nagtitinda-tinda na lang po ako ng isda, saka gulay, sir. okay. So, klaro, sa ngayon na nag-report ka, February na po ngayon, matatapos na yung February, wala ka pa rin sweldo na kukuha. Wala pa po. So, ngayon, sino ang may dahilan? Sino may sabi na dapat hindi ka bigyan ng sweldo? Kasi po daw po, tinanggal daw po ako sa payroll po. Natanggal daw po ako sa okay. payroll kaya hindi daw po ako susweldo at hindi pa daw po ako na binabalik sa payroll kaya hindi pa po ako nagsusweldo. Wala pa po lahat, sir. Pero sabi ko nga po, December 24 pa po ako nakabalik. Sana kung may concern po sila sa akin at alam po nila na may pamilya ko at kung hindi po talaga nila ako pinaghihigantian din, hindi binalik po sana nila ako. Inisip na lang po sana nila ay may pamilya po ako, may anak po ako. Ako lang po yung breadwinner sa family. Ako lang po nakapagtapos ng college sa buong pamilya po eh. Oo, so ibig sabihin, ang klarong istorya pala ngayon, maliban sa aksyon ni Secretary Angara, ikaw ay pinarusahan na walang sweldo-sweldo dahil sa pagbulgar mo ng ghost als students. Yan ang nangyari sa iyo ngayon. So, kailangan, paano ngayon yan? Saan ka maliban sa store mo kung kunti ang benta? Paano kayo kumakain mga pamilya mo, mga anak mo nag-aaral din? Paano ngayon, kada araw ba na kumakain pa kayo ng 3 beses sa isang araw? Opo, kumakain din po ng tatlong beses sa isang araw sa tulong po ng mga kaibigan din. Nagtitinda po. Kasi po, yung mga kapatid ko din po ay nangingisda. Hingi po kami ng isda sa kanila. Yung kwan na lang po ang binibili ko, bigas. Tapos yung mga baon ng bata. Ang problema po kasi may college din po ako. Kaya tinutulungan po ako ni Sir Jaime na hingi po ako sa kanya ng tulong para sa mga anak ko. Bibigay din po siya ng tulong sa akin, sir. Okay. So, anyway, at least kahit paano may ngiti ka na ngayon dahil sa gumaganap na. Ngayon ko lang nalaman na wala ka palang sweldo. Akala ko may sweldo ka. So, gusto ko mangyari niyan, please gumawa ka ng reklamo mo, ayusin ko lang. Sumulat tayo kay Angara na ibalik ang sweldo mo. Ipasweldohan ka muna. At ibalik ka sa San Fabian. Gusto mo ba dyan may babalik ka sa San Fabian Integrated School? Pabalik po ako sa San Fabian Integrated Sped Center po para ayusin ko lang po yung mga dapat kong ayusin. Then, Okay. ayaw ko na rin po dyan, sir. Kasi mula nung umupo po ako dyan sa school na yan, puro na lang po problema ang dinatnan ko.
binayaran ko ang utang nilang sangkatutak, ang daming problema sa community, maraming problema sa mga teachers, hindi nagtuturo. Okay. Yan po ang isang dahilan kaya kwan Sunod po. na natin pag-usapan na, sunod na lang. Kasi may oras na, 50 minutes na tayo. So magandang gabi po, mag-parting shot na lang tayo. Maraming salamat po sa mga nakikinig at naawa po, ipagdasal niyo po si Ma'am Marmi Bautista. Pero kahit papano, nagtagumpay na po kami, yung aming pagbubulgar ng ghost students ay nakarating na sa dapat paratingan. Ibig sabihin po, Ma'am Marmi Bautista, nakikinig pala sa atin si Secretary Angara at ang kanyang mga tao. Kaya ngayon nakakarinig si Secretary Angara, bilang isang patapos mo na salita sa ngayong gabi, pakisabi, pakipanawagan kung ano gusto mo panawagan kay Secretary Angara, sabihin mo na ngayon. Sir, Secretary Angara, nakikiusap po ako. Sana po mabigyan po kami ng hustisya sa lahat po ng nangyari sa akin at saka sa mga batang pinawalang bahala dahil lang po sa kasakiman nila ng pera. Sana po marinig nyo po ang aking hiling. Sana po maibalik po ninyo ako sa school para makapagtrabaho ako ng mas maayos. Sana po maibalik na rin po ako sa payroll para po makapag-aral din naman po ang aking mga anak. At sana wag po kayong susuko, wag nyo pong hahayaan na wala pong mapaparusahan sa mga taong gumawa po ng hindi kanais-nais sa ating bayan. Sana may maparusahan. Hindi po yung, doon po ako takot, sir, dahil alam ko po na karamihan po kasi kapag may pera, talaga pong hindi napaparusahan. Kapag may pera, wala na po kasi kapag umandar ng pera. Sana hindi po natin titignan yun. Kasi alam ko yung mga kalaban ko, milyon-milyon ang pera. At ako wala. Pero pinaglaban ko po kahit nagaano kahirap. Kahit dumanas ng hirap ang aking pamilya. Tumayo po ako para sa hustisya at para sa lahat. Sana hindi mawalang bahala, hindi po mapawalang bahala yung mga paghihirap na nangyari at naranasan ko. At sana po para hindi na po tularan ng iba pang mga empleyado ng gobyerno. Kasi kapag alam nila na walang-wala ka, lahat po ng gusto nila nasusunod. Marami po akong dinanas sa DepEd mula nung nag-umpisa ako sa pag-umpisa ko sa trabaho. Marami po akong dinanas, sir. Kaya siguro nakita niyo po kung bakit ganito na lang na dire-diretso kahit mayroon akong threats, mayroon akong tuloy-tuloy akong lumalaban, sir. Kasi napuno na po ako. Ayaw ko na po na may maranasan pa ng ibang tao at ibang teacher na ganito. Nung pag ako magkwento ng buhay ko sa DepEd, kung mayroon lang ako mahahanap na trabaho na mas maganda, gusto kong umalis sa DepEd dahil wala pong naidulot na mabuti sa akin ang DepEd. Ang naidulot lang po niya yun ay dahil naging principal po ako. Pero ang katotohanan, ang buhay ko sa DepEd ay hindi naging maganda. Dahil pag upo ko pa lang sa DepEd, lahat ng sahod ko wala. Lahat ng sahod ko kapag mapipermanent ka. 1 taon na sahod ko sa DepEd nung unang permanent ako, September 2009, kinuha po yun lahat. Kaya sabi ko, napunong-puno na ako. Maraming abusado sa Department of Education na wala pong nagsasalita dahil nga po takot po
kami, sir. Kaya sana sa pagkakataong ito, hinihiling ko po na sana wala na pong matutulad ng kagaya ko. Principal na po ako, sir. Ginanito pa po ako. So, mas lalo na po ang mga kapwa kong guro na nasa mababa lang po na posisyon. So, sabi ko ka po kagabi, marami akong isasabihin, marami akong masasabi kung sa mga kababalaghan lang po sa Department of Education. Sana pinakamamahal na Defense Secretary, mapakinggan po ninyo ako. Sana po mabigyan niyo po ako ng mas maayos na school. Yung hindi po ako talaga inapak-apakan at hindi po ako talaga, yung irerespeto din po ang pagkatao ko at irerespeto din po nila kung ano po ako. Hinihiling ko po na sana sa madaling panahon po mangyari na po ang investigasyon para po matapos na po. Marami pa po, sir, ang naghihintay. Marami ang naghihintay ng investigasyon. Maraming magsasalita po. Sana matulungan po ninyo kami. Maraming salamat sa agarang pagtugon po. Narinig niyo po kami ni Sir Toto. Maraming salamat, Sir Jaime. Kayo po ang nandyan sa tabi ko palagi. Maraming pong salamat. Okay. Maraming salamat na natutulo ang luha ko sa mga sinasabi mo. At hindi lang ako, yung mga nanonood sa atin natutulo din ang luha. At magpapaalam ako sa iyo na bigyan mo ako pahintulot. Gagawa po ako ng GoFundMe. Manghingi lang tayo ng konting tulong para pangkain ng pamilya mo araw-araw. Kasi iyon pala, mula nung nasuspindi ka noong September, November, October, November, December, January, February, hanggang ngayon ay wala kang sweldo. So, nakakasakit po ng damdamin. Ang akala ko may sweldo ka kahit na ikaw ay hindi binalik sa iyong trabaho. Nakakasakit po yun sa lahat. Masakit na ngayong tanggalin ka sa pwesto mo na may sweldo ka pa. With more reason, how extreme is the pain that you will feel as a mother. Tapos may mga anak ka pa na hindi mga makahingi ng baon, umiiyak. Sigurado ko marami pagkakataon na hindi ka makapagbigay ng baon sa anak mo. Sigurado ako na umiiyak ka, naghahanap ka ng mga utangan para pambayad sa mga gastusin ng mga school ng iyong mga anak. So anyway, I will construct a GoFundMe fundraising para makain ninyo araw-araw. Okay? Maraming salamat. Sige, magpaalam na tayo lahat. Magandang gabi po. Magandang umaga na pala. Naimbag na nabigat na sa mga mga kabsat ko, sa mga mga Pangasinense, masanto siya kabuwasan. Okay. At sa mga Bisaya, maayong buntag. Tatabangin ninyo si Ma'am Marmi Bautista. Sa mga Tagalog, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga Bicolano, maray na aga. Sa mga Waray, maupay na aga. Sa mga taga Surigao, maradyaw nga aga sa inyong hurot. Sa mga Muslim, dyan sa Mindanao, sa Barm, mapita langon sa inyo. At tulungan niyo po si Ma'am Marmi Bautista. Maglalabas po ako ng GoFundMe kahit pagkano man lamang maitutulong natin sa kanya sa kanyang pakikipaglaban. Lumalaban po siya na hanggang ngayon ay wala siyang sweldo. So yan lamang po ang ating parting shot. At ulitin, Secretary Angara, do not lose the hope that is being hoped by your teachers and as workers in Department of Education rather. There is no single most important institution in the country than Department of Education.
Dito po nakasalalay kung gaano kagaling ang produkto ng ALS natin, kasing galing din ang produkto ng regular students natin. Diyan po nahuhugis ang kinabukasan ng ating bansa. Magpapatuloy pa ba itong sa tuwing halala na lamang ang ating mga botante ay umaasa na lamang ba sa ayuda? Kailan titigil ang ayuda para magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating bayan? Yan po. Diyan po kayo makatulong, Secretary Angara. So magandang umaga po, Marmi. Yours is my heart, the heart and soul of the people here watching us. They are all praying for you. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat.